Kasunod ng pagpapakamatay ng isang opisyalang Energy Regulatory Commission ay pinagbibitiw ni Pangulong Duterte ang lahat ng opisyalang ERC dahil sa mga ulat ng katiwalian umano sa ahensya. Nagbabalik po si Joseph Morong. Hindi pa nakakauwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte pero may pasalubong na siyang balita sa Pilipinas. Pinagbibitiw ng Pangulo ang lahat ng opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC matapos ang pagpapakamatay ni ERC Bid and Awards Head Francisco Villa Jr. Hindi natuwa ang Pangulo sa nakarating sa kanyang intelligence report at internal report sa mga anomalya umano sa loob ng ERC tulad ng mga kontrata at sobrang daming consultants daw. Silang lahat, they have to resign. Ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Kwento ng Pangulo, inaantok raw siya kaya hindi siya nakadalo sa gala dinner ng APEC Summit na hinost ni Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski. Linggo ng hapon dito sa Peru, hindi rin kaya ni Pangulong Duterte na makadalo sa official family photo ng APEC leaders. Kaya si Foreign Affairs Secretary Perfecto Yasay Jr. ang pinaten daw niya. Ayon din sa Pangulo, wala raw silang pagkakataon na magkausap ni outgoing US President Barack Obama na ilang beses minura ng Pangulo dahil sa pagtuligsa nito sa extrajudicial killings. Ilang beses sinulit ng Pangulo na natutuwa siya sa naging pakikisalamuhan niya kina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Si Putin inimbitahan siyang pumunta sa Russia samantalang inimbitahan din niya si Xi na pumunta sa Pilipinas. Si Putin 4 na beses nga raw na binanggit ang imbitasyon niyang pumunta sa Russia. Produktibo naman at informative daw ang APEC para sa kanya na una niyang beses na inananan matapos siyang maluklok sa pwesto. Ang diskusyon daw ng mga lider ay tungkol sa pagsisiguro ng pagkain sa harap ng climate change. Sinabi ng Pangulo na hindi nagbabago ang kanyang desisyon na pirmahan ang Paris Agreement pero binanggit lamang daw niya ang ayaw niya doon tulad ng hindi pwedeng parusahan ng mga bansang hindi susunod sa napag-usapan tulad ng pagpapababa ng carbon emissions. Mula rito sa Lima, Peru, Joseph Morong, GMA News. Tell us more about this issue. We now have on the phone ERC Commissioner Josefina Patricia Asirit. Good evening, Commissioner Asirit. Welcome to CNN Philippines. Good evening, Pia. Ma'am, do you and the other commissioners believe that Director Villa's suicide was triggered by corruption or alleged corruption within the agency? Pia, that's something which the investigation will be able to shed light on. But right now, we have no information or personal knowledge on what actually transpired or even the peculiarities or the details of the transactions that are alleged to be in the letter of Attorney Villa. So you as a commissioner and the others are not aware of these specific allegations made by June Villa? No. Regarding that particular consultancy? No. No, Okay. no, I'm afraid not. And nothing of that sort, hindi yan dumadaan sa inyo? Hindi po, hindi po. There are 5 commissioners. We're only 3. One of our other commissioners is currently attending a conference abroad, but he will be back by within the week, by tomorrow actually. But ma'am, even if hindi dumaan sa inyo, if through formal processes, through the formal system, is it possible na meron kayong narinig sa Hindi loob po. ng ERC? Hindi po. The commissioners, ang organizational setup po ng commissioners is such that we as a commission, the cases that are brought up to the commission are what we decide on. Administrative matters relative to the operations of the agency are within the purview of our chair as the chief executive officer. He is both the CEO and the chair of the commission. Ma'am, what exactly are you going to convey in your requested meeting with President Duterte? Well, I believe we will be given the opportunity, number one, to explain to him how the commission works, what the structure of the commission is, and for us to share with him and to give our full support on any investigation, actually the ongoing investigation right now, with the under circumstances of Attorney Villa's death. Commissioner Josefina Patricia Asirit, thank you very much, ma'am, for joining us. Ang diskusyon daw ng mga lider ay tungkol sa pagsisiguro ng pagkain sa harap ng climate change. Sinabi ng Pangulo na hindi nagbabago ang kanyang desisyon na pirmahan ang Paris Agreement pero binanggit lamang daw niya ang ayaw niya doon tulad ng hindi pwedeng parusahan ng mga bansang hindi susunod sa napag-usapan tulad ng pagpapababa ng carbon emissions. Mula rito sa Lima, Peru, Joseph Morong, GMA News.
tell us more about this issue, we now have on the phone ERC Commissioner Josefina Patricia Asirit. Good evening, Commissioner Asirit. Welcome to CNN Philippines. Good evening, Pia. Ma'am, do you and the other commissioners believe that Director Villa's suicide was triggered by corruption or alleged? Kaya si Foreign Affairs Secretary Prefecto Yasay Jr. ang pinaten daw niya. Ayon din sa Pangulo, wala raw silang pagkakataon na magkausap ni outgoing US President Barack Obama na ilang beses minura ng Pangulo dahil sa pagtuligsa nito sa extrajudicial killings. Ilang beses sinulit ng Pangulo na natutuwa siya sa naging pakikisalamuhan niya kina Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Si Putin inimbitahan siyang pumunta sa Russia samantalang inimbitahan din niya si Xi na pumunta sa Pilipinas. Si Putin 4 na beses nga raw na binanggit ang imbitasyon niyang pumunta sa Russia. Produktibo naman at informative daw ang APEC para sa kanya na una niyang beses na inanenan matapos siyang maluklok sa pwesto. Kasunod ng pagpapakamatay ng isang opisyalang Energy Regulatory Commission ay pinagbibitiw ni Pangulong Duterte ang lahat ng opisyalang ERC dahil sa mga ulat ng katiwalian umano sa ahensya. Nagbabalik po si Joseph Morong. Hindi pa nakakauwi ng Pilipinas si Pangulong Duterte pero may pasalubong na siyang balita sa Pilipinas. Pinagbibitiw ng Pangulo ang lahat ng opisyal ng Energy Regulatory Commission o ERC matapos ang pagpapakamatay ni ERC Bid and Awards Head Francisco Villa Jr. Hindi natuwa ang Pangulo sa nakarating sa kanyang intelligence report at internal report sa mga anomalya. Alleged corruption within the agency? Pia, that's something which the investigation will be able to shed light on. But right now, we have no information nor personal knowledge on what actually transpired or even the peculiarities or the details of the transactions that are alleged to be in the letter of Attorney Villa. So you as a commissioner and the others are not aware of these specific allegations made by June Villa No, regarding that I'm particular afraid not. consultancy? No. No, I'm afraid not. And nothing of that sort. Umano sa loob ng ERC tulad ng mga kontrata at sobrang daming consultants daw. Silang lahat, they have to resign. Ayaw ko talaga yung corruption. They must resign. I have options, file a case against them all, or demand that no money will be appropriated. Kwento ng Pangulo, inaantok raw siya kaya hindi siya nakadalo sa gala dinner ng APEC Summit na hinost ni Peruvian President Pedro Pablo Kuczynski. Linggo ng hapon dito sa Peru, hindi rin kaya ni Pangulong Duterte na makadalo sa official family photo ng APEC leaders.